bumaliktad na po si Palengkira. Siya po mismo ang naglantad ng lahat ng mga baho ni Marcos, yung amo niya. O, di ba? Nakakabigla lang dahil nga siguro ay talagang hindi na rin niya kinaya, hindi na rin kinaya ni Palengkira. At mas pinili na niya yung tama kaysa doon sa laging mali ang kanyang pinanindigan. Kaya lahat po ng ngayon ay ibinulgar na po niya lahat po ng baho nitong kanyang amo na si Marcos. Para wala po kayong masabi, kagaya ng dati, ay nais kong pakita sa inyo ang katibayan ng pagbaliktad nitong si Palengkira. Ayan. Ito po. At pakinggan niyo po mabuti. Ha? Magandang araw, Pilipinas. Hawak ko ngayon ang mahalagang papel na magpapatunay na ang mga Marcos ay sangkot sa nangyayaring korupsyon. Yes, may korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Ayan. Ako'y natatakot sa mga banta na maaaring ikakasama sa akin at sa ating bansa. Kaya nananawagan ako sa mga Pilipino at sa pamilya Duterte na sana ako'y matulungan. Nagkamali ako sa pagkampi dahil sa milyon-milyong salaping binabayad sa akin. Kaya tutuldukan ko na ang kamaliang ito. Ang papel na ito magiging susi upang wakasan ang kanilang kasamaan. Tama na. No Marcos at all. Marcos over. Maraming salamat. Ulit. Hello guys, magandang hapon po sa lahat na Ito ang ating nasagap na balita ngayon napanood sa video si Claire nagsalita may hawak daw ng mga dokumento na mapapatunay na si Bim na kasama sa korupsyon ngayon. Guys, kaya sana totoo na hindi to fake news na panood natin sa video Yeah. Guys, so makalimot guys, mag-like, mag-share, mag-follow sa video. Ayan na nga. Sana nga lang hindi fake news ito. Sana nga lang ay hindi AI ito. Pero alam niyo po ba mga kaibigan, AI man yan. Actually, hindi ko mo sinabing AI ay fake news na. Lahat po ng mga advertisement dyan, ginagamitan na po ng AI. Pero hindi ibig sabihin na yun ay hindi na totoo yung sinasabi ng AI. Ang ibig pong lang sabihin yan ay tawag dito prenogram po yan. So, ibig sabihin ma-fake man yan o ano pa, basta ang sa akin po rito, ibabalita ko lang kung ano po yung mga lumalabas sa mga social media ngayon. At yan nga po, at winawagayway ni itong si Claire Taratara yung mga ebidensyang hawak niya na against dito sa bangag Marcos na ito. Ayan, ulitin po natin para wala po kayong masabi. At i-analyze nyo, So, saan ba tayo? Ulitin lang po natin bago tayo mapunta sa isang topic. Magandang araw, Pilipinas. Hawak ko ngayon ang mahalagang papel na magpapatunay na ang mga Marcos ay sangkot sa nangyayaring korupsyon. Yes, may korupsyon na nagaganap sa ating bansa. At ako'y natatakot sa mga banta na maaaring ikakasama sa akin at sa ating bansa. Kaya nananawagan ako sa mga Pilipino at sa pamilya Duterte na sana ako'y matulungan. Nagkamali ako sa pagkampi dahil sa milyon-milyong salaping binabayad sa akin. Kaya tutuldukan ko na ang kamaliang ito. Ang papel na ito magiging susi upang wakasan ang kanilang kasamaan. Tama na. No Marcos at all. Marcos over. Maraming salamat. Hello guys, magandang hapon po sa lahat na Ito ang ating nasagap na balita ngayon napanood sa video si Claire nagsalita may hawak daw ng mga dokumento na mapapatunay na si Bim na kasama sa korupsyon ngayon. Guys, kaya sana totoo na hindi to fake news na panood natin sa video Kaya guys, so makalimot guys, mag-like, mag-share, mag-follow sa video. Ayan po. Maliwanag po naman siguro narinig nyo, At yun, at bakit nga ba nagkakaganito ang bansa natin? Talagang wala ng direksyon na maganda. Wala na pong patutunguhan itong bansa natin kung ganito lagi. Nandyan yung awayan, nandyan yung siraan. At anyway, at ito muna, sandali lang at makabagbag damdaming instrumento ito. Ayan.
Anong pangalan mo? Ako si Kikay Kalaykay. At nandito ako ngayon nakikipagsayawan sa iyo. Ayan po at bago po tayo pupunta doon sa talagang ko natin, gusto ko lang pong marinig niyo yung lahat ito. Mismo, itong sinasabi nitong Senador Amy Marcos dito sa kapatid niya. Para lang po magkaintindihan tayo at para mo maintindihan din nyo ang kung saan ba kayo maniniwala. Dito sa ate o doon sa kay Bangag mismo. Ayan, at actually, ito po yung hamon ko dati dito kay Senador Amy. Noon pa, yung umuso yung singhot-singhot na yon, yung nag-viral na humihit-hit ng sumisinghot, ay hinamon ko po ito dati si Senador Amy. Sabi ko, Senador Amy, sabi yung ganyan, kung gusto mong kung gusto mong makamit yung matamis kong oo, dahil matagal mo na akong pinagnanasaan, ibulgar mo na yung kapatid mo. Sabi ko ganyan. Siguro, noong pinag-isipan pa niya, hanggat ka ako hindi mo na nasasabi, ay naamin sa sarili mo na bangag yung kapatid mo, wala kang aasahan sa akin. Hindi ko ibibigay sa iyo ang aking matamis na oo. Kasi sa totoo lang po, matagal na pong pagkatapos po ng hiwalayan nila ng kanyang asawa nito, ay matagal na po yan na pinapangarap niya na maging boyfriend ako, pero sabi ko no, ayaw ko. Ito na po ito na. Di ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Oh. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan. Ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. Nako po. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Nako po. Hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Oh, yan. Dahil So, ayan po Dinig na dinig nyo po. So, ngayon, ang tanong po rito ngayon, kung ibibigay ko na ba yung aking matamis na oo sa kanya. Dahil binulgar niya, yun ang hinihiling ko dati sa kanya. Ay, hindi po, dahil expire na po yung kondisyon ko sa kanya. Dahil sinasabi ko noon, nung time na yun, lumamtad na siya at sabihin kong totoong adik yung kapatid niya. O, hindi niya ginawa noon. O, di ibig sabihin, ginawa niya ngayon. So, hindi ibig sabihin na ibibigay ko na sa kanya yung kanyang kagustuhan na maging boyfriend ako. Wala na po yun. Expire na po yung pagbibigay ko sa kanya ng kondisyon na yun. Di ba? So, kaya pangsamantala, Senador Amy, ay ito muna ang namnamin muna ito. Para sa ganun ay maibsan yung iyong kalungkutan, maibsan yung iyong pagnanasa sa akin. Okay.
Ayan po, at sana po ay nagustuhan ninyo itong aking mga ginagawang background music. Alam niyo po ba, kung sakasakali lang ha, dahil may nakaraan po yan, mayroon po akong background music, ay na-copyright tayo. So, kinat ko po yun, kaya nga hindi na masunod-sunod. Ngayon, kung mangyari po ito, may copyright ito, asahan nyo na po na ikakat ko lang po yun. Ha? Ayan. Anyway, sana wag naman. Dahil ito lang po yung nababagay sa ngayon na background music natin. Ayan. Ngayon, ay hindi na po tayo magtatagal muna dito sa pagtapik sa mga animal na mga congressman at mga senador na magdanakaw na ito. Medyo stop muna natin yan. At meron akong gustong itapik ngayon na sana makapagbigay ng inspirasyon sa inyo, sa inyong lahat. Kaya i-sit aside muna natin itong mga putang inang mga kawatang mga congressman at mga senador. So okay po ba yon? Kasi habang tinatapik ko kasi itong mga animal na ito, nag-iinit lang ang ulo ko. Pag nag-iinit ang ulo ko, wala akong magandang desisyon sa buhay. So anyway, sabi ko nga po, ito muna yung bigyan natin daan, yung ibibigay kong inspirational. At masasabi kong inspirational topic talaga ito. So magsisimula po tayo dito sa kwan. Dito sa noong araw, ay kasi nga po nakipaglibing kami. Okay? Doon sa kininto ko kahapon na yung namatay na matanda na taga-subaybay natin dito sa ating programa. At pagkatapos namin makipaglibing, dumaan muna ako diyan sa bayan namin at medyo nagpahangin-hangin at tumambay-tambay. So ngayon, may nakita akong nagtitinda ng halo-halo. So alam niyo po ba kapag nakikita ako nagtitinda ng halo-halo, natatawa ako. Talagang as in natatawa ako na hindi ko maintindihan, na parang nagkaroon ako ng nakakaramdam ako ng awa sa sarili ko. Pero natatawa ako. Kasi noon po kasi ay dahil nga po dyan sa halo-halo dati ay kwan pa lang ako noon, ultimong centavos po wala akong pera sa bulsa. Ayan. Ito po, proud ako na aaminin sa inyo yung pagiging hampas lupa at patay gutom ko. Hindi kagaya ng iba dyan na kahit na balinghoy, yung pinagdaanan lang nagpalaki sa kanila balinghoy kamote, itinatago nila yun, ayaw nilang aminin. Nagpapanggap silang anak sila ng mayaman. Pero ako po hindi. Proud po ako na sabihin sa inyo na isa po akong hampas lupa at patay gutom at talagang walang pira ni sintabo sa bulsa nung araw. Kaya po natatawa ako dito sa pagka nakakakita po ako ng nagtitinda ng halo-halo or kahit naman ice cream yan o yung sorbites o ano pa. Basta natatawa ako. Kasi ganito po yan. Lalo na po pagka-piesta. Pagka-piesta po yan, napakarami pong tao. At napakarami pong mga tinda dyan. Isa na rin po dyan ng halo-halo, hindi po mawawala yung halo-halo. Ano? So, ngayon, ay, ito na. Yung iba nagbibilihan ng halo-halo. Nakapila, bilihan ng halo-halo. Pero, actually, mura lang man po ang halo-halo nung araw. At kung hindi po ako nagkakamali, 50 centavos lang po yung isang basong halo-halo. 50 centavos lang po yan. So, pero, ultimong 5, sabi ko, wala po ako sa bulsa. Yung iba po, de fiesta,
kainan sila ng kainan ng halo-halo. Nagtatawanan pa sila. Pero ako naman nasa sulok lang. Alam niyo po ba, namamalayan ko na lang sa sarili ko na napapalunok na lang ako. Ay talagang inggit na inggit ako. Sabi ko no sarili ko, ano kaya ang lasa ng halo-halo? At sabi ko ganyan. Matagal ko pong pinangarap yung makatikim or makakain ng halo-halo. Napakatagal na panahon. So, yun. Ngayon ay talagang awang-awa ako sa sarili ko nung time na yun. Dahil gustong-gusto kong kumain ng halo-halo, wala naman ako 50 centavos na pangbili ng halo-halo. So, hinayaan ko lang at umuwi na lang ako sa amin at wala na akong gana na manood pa ng mga activities doon kasi piyesta yun eh. Umuwi na ako sa amin at natulog na lang ako. Pero alam niyo po ba, sa maniwala kahit sa hindi, yung araw yun na natulog ako. Katunayan, katanghalian yun. Alam niyo po ba, na panaginipan ko rin yung time na yun na kumakain daw ako ng halo-halo. See? Imagine na sa kagustuhan ko makatikim ng halo-halo hanggang sa pag-uwi ko na panaginipan ko. Ito na. So, siguro, ilang taon din yun ang lumipas at last, nakatikim din po ako ng halo-halo. Sabi ko sa sarili ko noon, ito yung napakatagal ko ng pinangarap na makatikim ng halo-halo. Makakain ng halo-halo. Thank you Lord, sabi yung ganyan. Dahil nakatikim din ako. Ganito pala ito, sabi yung ganyan. At least may experience na ako. Kaya, ayun naman ang naging bunga noon, nung pangyayaring yon, ang naging resulta or bunga noon, at ito yung hanggang ngayon ay pinaninindigan ko. Alam niyo po ba? Lahat ng mga nagtitinda ng halo-halo dito sa amin Pero matagal na pong panahon ito ang ginagawa ko. Pag may nakita po kami na nagtitinda ng halo-halo, tumatambay kami doon sa malapit sa nagtitinda ng halo-halo. Alam niyo po anong ginagawa namin? Kasi nga po siyempre may mga staff naman ako na kasama ko. Doon lang kami sa sasakyan. At binabantayan lang namin kung sino yung mga kumakain ng halo-halo. Dahil mayroon akong isang tao sa labas, hindi wala doon sa sasakyan, na lahat ng kumakain ng halo-halo doon ay ililibre. Yan. Yan po ang totoo. Hanggang ngayon po ginagawa ko yan. Kaya kung halimbawa sa lugar po ninyo at mayroong isang tao na lumapit sa inyo, o sige ako na po magbabayad ng halo-halo ninyo, yan po ay tao ko yan. Kasi wala naman pong nakakagawa nito, kundi ako lang po nakakagawa nitong sa ngayon. Yan po. Ilang dekada na po itong ginagawa ko. So, yun. Nagtataka na lang yung iba, bakit may taong naglilibre. Ganon. One time, ganito lang yun. Hindi ko alam ito kung sa barko ba? Hindi sa barko. Doon sa parang piyesta lang ng barangay. Kasi dito po sa amin ay may mga barangay minsan na nagpipista-pista. Yan. At dito po yung barangay namin dito, yun po yung kumbaga mula sa bundok, pagbaba nila dito ang tambayan. Dito sa baba na ito ay nandito po yung pwesto ng halo-halo. Ayun, nandoon ako mismo. Lahat ng mga katutubo, lahat ng mga mangyan na bumababa galing bundok, binibigyan ko yan. Sinasabi ko doon sa taga-tinda, sige, bigyan mo ng halo-halo yan.
Lahat yan. Hanggang sa maubos yung paninda mo. Sabi kong ganyan. So yun, unang salyada, siguro mga kanyata yun, 5 yung galing bundok na binigyan ng halo-halo. Nung binigyan ng halo-halo naman yung nagtitinda, nung nagtitinda ng halo, binibigyan na, yan, sa iyo. Sige, may libre naman yan, may nagbayad. Sabing kayo nagtitinda. Pag abot doon sa mangyan, binakbakan ng kain yung halo-halo. Kain ng kain. Nung malapit na nilang maubos, yung halo-halo, na andyan na, mga ganyan lang natira sa baso. Napatingin. Napatingin sa akin. Sabi ko, napatingin din ako. Tapos yung isa, hindi na nakatiis. Tanong sa akin, pwede baga ako magtanong sa iyo, sir? Sabi ganyan. Kako, ano yon? Anong tatanong mo sa akin? Bakit itong halo-halo habang lumalalim, sumasarap? Ayan po. So, sinagot ko ng totoo kasi naman, nung ibinigay sa inyo yung halo-halo, hindi nyo hinalo. Kaya, yung asukal niya na nandoon sa ilalim, hindi humalo sa halo-halo. Kaya, matabang, yung sa una, habang lumalalim talaga, kasi nandoon yung asukal, tumatamis yan, sumasarap. Ay, ganun ba gayon, sir? Hindi namin alam ayos. Ngayon alam nyo na, sabi ko ganyan, na kapag kumain kayo ng halo-halo, haluin nyo muna. Sabi ko ganyan. Ay, naku, hindi man kami makabili nito. Kasi, wala naman kami mga pira ay mas bibilhin muna namin bigas kisa diyan sa halo-halo na wala namang lasa, kundi pagka lumalim lang ng lumalim, saka lang sasarap. Pag hindi na namin pag-aksaya, maliban na lang, sir, kung nandito ka ulit, ililibrin mo kami. Kakulang problema. Sabi yung ganyan. Ay, di yun. Yun ang na-experience ko naman doon sa mga pinagbibigyan ko ng halo-halo. Take note, hanggang ngayon po yan. Hanggang ngayon po. Basta mayroong nagtitinda ng halo-halo, dyan may bumibili. At nandyan lang din naman ako. Libre po lahat yan. Magkano lang naman kasi ang halo-halo. Makan lang. Pero talagang natutuwa lang po kasi talaga ako. Yun naging experience ako. Nalunok na lang ako ng lunok noon habang pinapanood ko yung mga kumakain dati ng halo-halo sa piyestahan. Ayan. Kahit nagustuhin ko man na tumikim sana, ay wala naman akong pera. So ngayon naman po ay lalo na po doon sa mga hindi pa talaga nakakatikim ng halo-halo. Talagang pinapa-experience ko sa kanila yung makatikim ng halo-halo. So, yun po. At yun po yung medyo nakakatawa na talaga namang totoong nangyari. Isa pa. Maging sorbites. Alam niyo po ba yung sorbites? Yun po. Adi ngayon, kasi ako mismo naka-experience ako nung araw, nung hindi ko pa alam yung sorbites. Alam nyo ba na sa takot ko noon na madisgrasya ako, natunaw na lang yung sorbites, hindi ko nakain. Alam nyo kung bakit? Kasi nung inabot po sa akin yung sorbites, kasi mura lang naman po ng sorbites, parang 10 centavos lang yata noon. Yung sorbites. Yun ang unang tikim ko ng sorbites noon. Yun ang unang bili ko. Kasi 10 centavos yun noon. Di ngayon, kain ako. Hindi ko pa inabot sa akin yung talagang takam na takam akong kumain ng sorbites talaga
Dahil yun pa lang ang first time kong kumain ng sorbites. Pag abot sa akin, di nakita ko umuusok yung sorbites. Ay di ngayon, hinihipan-hipan ko pa eh. Ang ginawa ko, pinatong ko muna doon sa kwan. Doon sa may puno ng saging. Hinukay ko muna, pinatong ko muna, sabi ko para lumamig-lamig bago ko kainin. Eh ngayon, napasarap naman ako ng kwentuhan. Nung balikan ko yung sorbites ko, wala na, tunaw na. So sabi kong ganyan, ba't nawala yung sorbites ko rito? Sabi kong ganyan. Eh natunaw. Kinalimutan mo naman. Ikala ko naman kasi mainit, kaya hindi ko naman kinain. Baka mamaya magpaso naman ang dila ako. Ganun pala yun. Hindi nakakapaso yun. Malamig nga yun. Paano nangyari yun? Umuusok, malamig. Niloloko mo naman ako eh. Sabi ko ganyan. Hindi, talagang ganun. So, nung matikman kung anong masusunod na araw na bumibili na ako, talagang ganun pala talaga. Sa akin ko mismo, na-experience ko yun, nakala ko mainit yung sorbites kasi umuusok nga. Yung iba dyan, ayaw umamin, natatanga-tanga. Yung iba, ayaw umamin sa ka-inusintihan or ka-ignorantihan. Pero ako, aminado po ako. Kasi yun ang totoo eh, di ba? Bakit ko naman itatago na naging ignorante rin ako? O yan. So, yan po. Sa tuwing may nakikita akong nagtitinda ng sorbites, nagtitinda ng halo-halo, talaga natatawa ako. At yan naman po, maswerte lang po yung mga, ito hanggang ngayon po, nadadaanan namin ng mga sorbites na naghahalo na yan. Napakaswerte. Kasi sabi ko nga, pag may madaanan kaming sorbites na yan, lalo ang sorbites, ngayon po, mahal na eh. May 15, may 20, may 25 yata na sorbites ngayon. Lahat po yan, sabi ko doon sa magsusorbites, sige. Yayain mo lahat yung mga bata. Pakainin ang pakainin yan. Ay, mura lang naman. Yung, yung buong sorbitero na yun. Wala pang 4,000 yun. So, lahat po yan ay pinamimigay natin. Hindi natin. Ako lang po yung namimigay. Yan po yan. Yan po yung naging experience ko. At, well, talagang minsan, pag naisip ko talaga natatawa ako, naaawa ako sa sarili ko. Imagine mo, hindi ako marunong kumain ng sorbites. Yan namang mga katutubo din sa amin. Hindi rin ko alam nila ang procedure ng pagkain ng halo-halo. Basta inabot sa kanila, kain ng kain, sagpang ng sagpang. Tapos pagka nakaramdam na lasahan na nilang matamis yung bandang huli, tatanungin sa akin kung bakit daw, sir, habang lumalalim, sumasarap. Yan. Ayan po, kaya huwag po kayo magtaka ha. Kung dyan sa inyo, kasi kung po ito ilang kung na po ito, ilang bayan po dito sa amin, yung inorderan ko ito, na kapag may makita, itong mga tao ko, pag may makita silang mag-sorbites, ibigyan at bayaran nila. Yan po. Maging dyan sa Manila, pag nakakapunta po ako dyan sa Manila, basta may nagdatinda ng halo-halo or sorbites yan, lahat po ng bibili doon libre. Maging dyan sa Manila. Lahat po, basta kung saan ako makarating. Kasi tuwang-tuwa lang po ako doon naging experience ko. Lahat po yan, libre na sila. So, ngayon, at kasi ugali ko na po talaga yun noon na maging noon pa na wala akong kapira-pira. Ugali ko na po yun na pag meron lang din naman ako, mamimigay ako. Hindi po pwedeng wala akong ibibigay. Gano'n lang po na yung kinikunto ko sa inyo. Diba? Hapunanin ko na lang. Wala naman ako ibang inaasahan na pagkain, kundi yun lang yung binigay ng mga katulong dyan sa Green Hills dati. Wala na akong inaasahan na pagkain pa. Ibinigay ko pa doon sa matanda.
na alam kong gutom na gutom. Pero, yun na nga po yung naging resulta. Hindi ko na po kailangan ulit-ulitin kasi nga po, 1,000 beses ko na yata itong pininto sa inyo. Pero, habang ikinikinto ko po ito sa inyo, ay may pakiramdam ako na parang nagkakaroon ng katuparan yung sinasabi kong mga suswertihin. At katunayan po, hindi naman po lingid sa inyong kalaman dito sa mga comment dyan sa mga videos ko na may mga sinerte na po. Ganun lamang po yun. Kaya sinasabi ko po rito, lagi, wala naman po kayong ibang marinig sa akin kundi sinasabi ko rito, huwag niyong ugaliing maging madamot. Bagkus dapat mapagbigay kayo. At lalo na sa inyong mga magulang. Yan po ang naging topic ko kahapon, di po ba? Priority niyo po sana dapat yung inyong mga magulang. Ngayon, ipaalala ko lang po sa inyo na mga anak na mga suwail or salbahe sa kanilang sa kanilang mga magulang. Gaano kahirap yung inyong mga magulang, yung nanay. Noong ipinagbubuntis kayo, 9 na buwan kayong bigat ang daladala niya. Okay? Ang hirap. Bagamat hindi ko naranasan mga anak, pero alam ko, nai-imagine ko yung hirap ng mga nanay nung ipinagbubuntis kayo. So, ngayon, huwag naman nating puro nanay. Ibaling din natin din sa mga tatay. Gaano rin kahirap ang dinanas itong mga tatay ninyo na halos hindi na siya natutulog. Madaling araw pa lang nandoon na nag-aararo na hanggang sa abutin ng gabi nandoon pa rin sa putikan para makapag-provide ng panggatas mo. Okay? Sana po maintindihan niyo itong sinasabi ko. Okay. Sa nanay, matapos kayong iluwal sa loob ng 9 na buwan, hindi doon natatapos yung paghihirap ng nanay ninyo. Nanay natin. Nandoon yung wala, puyat, gutom ang inaabot itong inyong mga magulang. Dahil sa iyak ng iyak ang bata. Ikaw mismo na nanonood dito sa video kong ito, ikaw mismo ang perwisyo sa magulang mo. Bakit perwisyo? Kasi nga yung nanay mo halos hindi na makatulog sa pag-aaruga sa iyo, sa pagbabantay sa iyo. Ni ultimong langaw, ayaw kanyang padapuan. Ganun kayo kamahal ng mga magulang ninyo. Pero bakit hindi nyo maintindihan na sa kabila ng sakripisyo at pagmamahal ng inyong mga magulang, ang igaganti ninyo kabastusan? Bakit? Nasaan ang konsensya ninyo? Kahit wala nang makain, yang inyong mga magulang, gagawa at gagawa ng paraan na wag lang kayong magutuman. Lalo na dyan sa inyong pagdididi. Lahat kayo ang priority ng mga anak. Hindi bali silang wala nang
Hindi baling sila magutuman, huwag lang kayo. Pero bakit kaya ngayon? Wala na silang lakas halos. At kayo, yung nakakariwasa sa buhay or may maganda kayong trabaho, hindi nyo man lang mabilhan ng kahit na anong pasalubong ninyo sa kanila. Kagaya nung namatay, na masasabi kong alam ko yung kasaysayan dahil lahat yon ay sinabi niya sa akin. Yung inilibing namin, na nakipaglibing pa ako. Alam ko ang naging kasaysayan itong matandang ito. Alam ko rin kung paano naghirap ito sa kanyang mga anak na mga balasobas. Kaya ko po, 2 araw ko na pong topic ito. Dahil hindi po talaga ako makamove on. Pinapaalala ko lang po sa inyo, kaya ko lang ikinikinto kung gaano kahirap yung mga magulang ninyo magmula nung ipinagbubuntis kayo hanggang sa ipinanganak kayo, nandoon yung hirap nitong mga magulang ninyo. Pero napakawala ninyong utang na loob sa nagbigay buhay sa inyo. Nandyan yung mumurahin ninyo. Nandyan yung sasaktan pa nga ninyo. Nandyan yung gugutomin pa ninyo. Natitiis ninyo. Na kayo ay lumalamon. Tapos yung magulang ninyong naghirap sa inyo at nagbigay ng buhay, yun ang pinagdadamutan ninyo. Aywan ko kung anong klaseng anak kayo. Okay. Baliktarin natin ang panahon. Bigyan natin ng katwiran itong mga anak na balasobas. Baka raw kasi hindi maganda yung pagpapalaki ng magulang sa anak. Kaya ang naging refleksyon yung walang amor yung anak sa magulang. Tanggapin na natin ang katotohanan na ganun nga. Ano man ang iyong iniisip na hindi malaki ang pagpapalaki sa inyo, ang pinag-uusapan natin dito, sila na mga magulang mo nagbigay ng buhay sa iyo. Bakit mo, kung mo ba hindi maganda yung pagpapalaki sa iyo, yun na igaganti mo sa nanay mo or magulang mo? Hindi yata tawa. Hindi ako agree doon. Ano man yan. Basta ang mahalaga, buhay ka, binuhay ka, pinalaki ka. Kasi unang-una, hindi ka naman mabubuhay kung hindi ka pinalaki hanggang sabihin na natin 20 years old mo. Imagine mo, 20 years old hanggang 20 years old kang, anong sasabihin mo hindi tama yung pagpapalaki? Sige daw. Ano pa man yung argumento ron, hindi po rin po sapat yun na katwiran. Okay? Sana po maintindihan ninyo ito ng mga anak. Itong sinasabi ko. Alam ko, kasi ramdam ko, yung damdamin ng isang nanay na inaapi ninyo. Ako, sabi ko, wala akong pamilya. Hindi ko naranasan yan. Pero alam ko. Alam niyo po ba ito matindi? Siguro ilang libo na rin po yung aking personal ko po itong
personal ko pong naobserbahan at ng personal mismo kong nakita. Kung inyo pong natatandaan, kung inyo pong lumabas sa balita dati, aywan ko kung sino ang makaka-relate noon. Di ba yung kawali, pinupukpok pa doon sa ulo ng nanay nila. At yung isa naman sa tatay naman. Sinisipa, sinasabuyan ng kung ano dyan ang pangsaboy. Aywan ko kung napanood po ninyo yan dati. Dati na po, matagal na po yan. Imagine mong kabastusan ng anak. Ngayon, babalik tayo doon sa sinasabi kong ilang libong bisis na po na naobserbahan ko. Yung mga bastos at mga walang pakundangan kung magmura, kung mang-api sa kanilang magulang, alam niyo po ba? Wala rin pong nangyari sa kanilang buhay kahit maganda noon ang trabaho nila. Marami po, libo po yan, napan ko yan. Sa tanda ko ba naman ito? Kaya nakita ko ng personal. Lahat po ng bastos at ng api sa kanilang mga magulang, wala pong magandang buhay. Katunayan, yung mga naging anak nila, mga abnormal. Kapos pa sa pagkain or kabuhayan. Nandyan lang po yan. Mas maganda pa nga siguro, yung iba, mayroon pang asin na pang-ulam nila. Sila talagang wala. Ultimong kanin nga wala. Anong ibig po sabihin nun? Minalas. Kinarma. Yan po yan. Kung hindi man ganun mga abnormal yung mga anak nila, talagang emotional po ako pagdating sa matatanda, lalo na po ito, yung namatay. Talagang ako hindi makamove on ako. At anyway, kailangan kong tapusin ito para sa inyo. Kung hindi man naging abnormal yung mga anak ng mga nang-api sa kanilang mga magulang noong araw, nandyan yung dinadapuan naman ng sakit, dinadapuan ng kung ano-ano, hanggang sa nalulumpo na hindi na makatayo. Anong ibig sabihin nun? Maliwanag po na karma. Ganun lang po ang bagay mahaba na po tayo. Yun lang po. Padaliin po natin ang kwento. Actually, hindi po kwento ito. Na muro-muro na obserbahan ko po ito mismo. Kaya habang mayroon pang nakakakilala pa po yung inyong mga magulang, habang mayroon pang matinong pag-iisip yung inyong mga magulang, ibuhos nyo na po yung pagmamahal ninyo sa kanila. Dahil alam nyo po ba, napakalaking bagay po yung pagka niyayakap nyo sila, ang saya niyan. At isa pa, sasabihin pa ng inyong mga magulang, pagpalaing ka, anak. Kisa naman, sasabihin sa iyo ng magulang mo o nanay mo, sana anak, huwag mong danasin itong pang-aapi na ginagawa mo sa akin. Napakabigat nun. Napakabigat nun. Tandaan ninyo yan. Pag yan ay lumabas sa bibig ng inyong magulang,
masasabi ko, wala na kayong kapag-asa pa. Nabubuhay na lang kayo na para kayong mga patay. Anyway, sabi ko nga, emotional na naman ako. Maraming salamat po.